Dahil nasa linya na natin si Dr. Lulu Bravo, isang pediatric at infectious disease expert at executive director ng Philippine Foundation for Vaccination. Doc, good morning. Welcome sa Executive Summary. Christian at Tuesday po. Good morning, Doc. Good morning, Christian. Maganda ang paksa ng usapan nyo. Opo, Dr. Bravo, si Tuesday po ito. Ano po? Kasi nga po, Dr. Bravo, usong-uso na naman, dengue. Actually, may narinig akong isang expert, hindi naman daw yan na seasonal, kundi all year round. May mga ganyan ay ang dengue na yan. Pero ito nga po, medyo tumaas na naman po ang kaso ng dengue natin sa panahong ito dito sa bansa. Ano po ba ang nakikita nyo so far na cause nito? Bakit nagpipik na naman siya, sumisirit na naman yung mga kaso? Dahil yan Tuesday sa climate change. Nag-uulan na lagi, mainit, pag severe ang summer natin. At hindi na ngayon doon lamang sa season ng tag-ulan. Sabi natin, usually August, September ang peak, yung pinakamataas na maraming dengue. Ngayon, dahil nga pati December, January, February, umuulan na rin. Meron ng mga tubig ulan na nag-accumulate sa mga bubong. Diyan, dumadami na naman yung lamok. Basta may mga breeding places or mga lugar na ang lamok ay pwedeng dumami dahil sa malinis na tubig. Alam mo yung Aedes aegypti na lamok, doon pumupunta yan sa mga tubig na malilinis, hindi doon sa tubig na marumi, maputik. Gusto niya talaga doon sa malinis, tubig ulan karaniwan, at doon dumadami. So that dengue is now getting to be all year round. Yan, Pinakamarami nga lang pag tag-ulan. Yes, Doc. With this climate change, nabanggit nyo nga, nakikita nyo ba na posible pang lalong lumala o tumaas yung mga kaso ng dengue sa ating bansa sa mga susunod? Dahil ba pa summer season pa lang Definitely, Christian. Ako, ang peak talaga natin, pag titingnan mo yung trend, nandun ang peak, yung pinakamataas, sa August, September. Yes. So, kung ngayon pa lang, ay January, February, March, tumaas na, mahigit na na raw almost 30,000. Ang per year, ang pinakamataas natin na natatala, about 400,000. Ang dami niyan, di ba? Napakataas niyan pagdating ng June, August, August, September. Ulan. Ngayon pa nga lang So, na hindi pa talagang madalas ang mag-iingat ulan. ka. Right. Dr. Bravo, ang problema, ganito. Parang sa pagkakaalam ko lang, hindi ko lang sure, Dr. Bravo, meron na ba tayong bakuna sa dengue dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas, wala pa. Hindi pa nalilisensyahan ng FDA, yung ating Philippine FDA, yung bakuna na ngayon ay ginagamit na sa Brazil, nasa kanilang National Immunization Program dahil milyon na ang kanilang dengue ngayon. Nagagamit na rin sa Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand, at Vietnam, Argentina, Mexico. Abay, kaya tayo'y naglalag behind. At higit sa lahat, sa Europa. Lisensyado na sa Europa kasi ginagamit nila na kung sila ay pupunta sa mga bansa, mga negosyante, mga turista na pupunta sa mga bansa na may dengue, ay naghahanap sila ng proteksyon, nagpapainisyon na sila nung tinatawag na Qdenga o yun yung bago na dengue vaccine. Na sa Pilipinas, nag-aantay pa tayong malisensyahan 2 taon na. Pero may nag-apply na, Doc. Meron. Kaya lang, bakit ano? Meron ng application. Oo. What's taking it so long na malisensyahan? Aba, yan ang hindi ko alam kasi ang makakasagot lang sa iyo ay FDA. Mabuti pa kaya mag-interview ka sa kanila. Oo, Doc. Gagawin namin yan, Doc, Doktor. kasi parang, di ba, dati parang meron na rin, nagkaroon na rin, meron tayong tinatawag na hesitancy doon sa bakuna, sa dengue, dahil doon sa Dengvaxia. Dengvaxia. Hindi kaya yun na yung nagiging Alam mo, dahilan, Doc? Wala
Yung na-recover na natin. In fact, sa totoo lang, si Dr. Heidi Larsen ng London School of Hygiene na gumawa ng pananaliksik tungkol sa ating vaccine hesitancy na bumagsak noong 2018. Galing sa 93% noong 2015, ang taas-taas, diba, ng ating vaccine confidence. Bumagsak noong 2018 dahil sa Dengvaxia. Gumawa siya noong 2023 ng another survey by online nga lang sa 10 bansa sa Asia at saka sa Latin America, kasama yung Brazil. Alam mo ba, nangunguna ang Pilipinas sa taas ng vaccine confidence sa dengue vaccine at saka sa general vaccines in general. Naka-recover na tayo. Kulang na lang supply. Iyon na nga. Pero ngayon, Dr. Bravo, sabi niya nga natin, wala pa naman tayong naaprubahan na bakuna kontra dengue dito sa Pilipinas. So, paano ito ginagamot ngayon dito sa ating bansa? Well, walang eksaktong gamot na panlaban sa dengue pag ikaw ay nagka-dengue. Ang ginagawa na lang ay support therapy. Ibig sabihin, kung nilalagnat ka, kung nadidehydrate ka, kulang ka na ng tubig, bibigyan ka ng tubig. Or kung severe dehydration, i-IV. Pero yung tinatawag nating antiviral mismo na makakalaban sa dengue virus, yan ay pinag-aaralan pa. Wala pang eksaktong gamot na maibibigay tayo laban sa virus. Kaya ang mga doktor nahihirapan magtimpla ng paggagamot dyan dahil ang gamot lang na maibibigay mo ay tubig. Ayan Tubig na. sa katawan. Parang Gagawan mo ng hydration. Doktor, parang ang tagal-tagal na nating pinoproblema, nakararanas tayo nitong dengue taon-taon. Pero parang mas nakitaan pa at mas mabilis na nakitaan ng bakuna yung COVID-19 kaysa sa dengue. Ay, definitely. Kasi pandemic yun. Ang unang, yung COVID, tinamaan agad yung mga mayayamang country, diba? Kagaya ng China, sa Amerika, sa Europa. Lahat ng resources, lahat ng mga bilyon-bilyong dolyares inilagay sa pananaliksik upang maigawa agad ng bakuna. Alam mo yung dengue, noong araw, ang apektado lang yung mga mahihirap na bansa at maiinit. Yung Pilipinas, Indonesia, yung mga poor countries na hindi makagawa ng bakuna. Kaya ngayong dumadami na ang dengue, pumupunta na sa Europa, pumupunta na sa Amerika, pumupunta na sa Australia. Ayan, diyan na sila ngayon nag-iisip na, kailangan pala natin na pangalagaan din ang sarili natin. At nakita nila na hindi na sila pupunta, makakapunta para magturista, maglakbay, magnegosyo kung ang bansa mo ay maraming dengue. Sapagkat paari silang magdengue, maari din silang maglubha, maari silang mamatay kung sila ay sobrang magkaroon ng dengue, di ba? Doc, would you know kung ilan yung pending application ng bakuna dito sa ating bansa kontra dengue? Tsaka meron na ba kayong komunikasyon? Dahil FDA, if I'm not mistaken, yung nag-a-approve, Doc, ano? Yes, it's FDA. May isang application kasi iisa lang naman ang klase ng dengue ngayon na commercially available sa mundo. Yung Qdenga na gawa ng Takeda. Isang pharmaceutical company na malaki. At yan ay Japan-American. Diba? Takeda, if you remember. Ngayon, iisa pa lang yan. Merong mga dengue vaccine na pinag-aaralan pa. Matagal pa yun bago magkaroon pa ulit ng isa pang available kasi mahabang mga pagsusuri at pananaliksik ang ginagawa para makatapos ka ng isang bakuna trial. Isang trial sa bakuna, tinatawag natin. So yung FDA natin, inuupuan pa, hindi ko alam kung gumigiling na,
palagay ko naman kung tayo ay magka-clamor, magdi-demand as a country, as a people, tawagan natin ang ating mga congressman, ating mga gobernador, na sana naman po ay humingi sila ng demand sa ating FDA, DOH, na sana Bilisan. talagang ilabas na ang resulta ng ating Qdenga sa FDA. Dahil ginagamit na sa ibang bansa. Tayong Pilipinas na napakataas ng dengue, maraming namamatay sa dengue. Pwede ba namang bigyan nila tayo ng pag-asang magkaroon ng bakuna laban dyan? Doc, without the vaccine ngayon dahil wala, dahil binabanggit nyo tubig lang ang binibigay, hydration, etc. Pag ikaw may dengue, kasi lagnat, Doc, ang sintomas, ano yung dapat mong gawin? Dapat ba magpa-ospital ka agad? Dahil kung ordinaryong lagnat, yung mga nanay, The parang usual symptoms, alam di ba? na yung ginagawa, di ba? Yes, alam mo, ang tinuturo ko nga sa mga estudyante ko sa medisina, kasi nagtuturo din ako sa UP, alam mo, sa mga batang edad, 5 taon pababa, pag nilagnat, abay likely yan or most likely yan na dengue kung walang ibang dahilan kang makita. Kasi by 5 years old, kalahati ng ating mga bata ay nagka-dengue na. By 9 years old, 90% halos ng mga bata nagka-dengue na. Alam mo yung dengue, 80% ng sakit na dengue ay walang simptomas. Nako. Medyo masakit lang ang ulo, or matamlay ng konti, or may lagnat na konti. Dengue na pala. 20% lang ang maaring magkaroon ng masidhing sakit or masakit ang ulo, matagal na lagnat, at pag chinek mo ay NS1 positive. At yan ay maaring hospital or bantayan sa bahay kung hindi naman masyadong may sakit talaga. Bantayan, painumin lang ng tubig. Sabaw, Tubig. damihan ang kanyang iniinom. Huwag siyang magkaroon ng hydration. Sapagkat ang dengue kaya lumulubha. Ito, tandaan natin ha. Ang dengue kaya diyan lumulubha ay kung makulangan ng tubig ang katawan, magdai siya, ma-dehydrate siya, at pwedeng pag nagkulang ang tubig sa katawan, ay maaring makadamage sa iyong bato, kidneys, sa iyong puso, sa iyong brain. At Ayun. sa higit sa lahat, ay maaari kang magkaroon ng tinatawag na pleural effusion or pagkakaroon ng tubig sa baga na maaring maka-apekto sa paghinga. Ayun. Ang sinasabi nyo ba, Dr. Bravo, ma'am, na kapag ka yung isang bata ay nilagnat, simpleng lagnat, sabi nyo nga, yung sintomas naman hindi ganun katindi, ipa-check up na kaagad. Mayroon ba tayong mga parang kit katulad nung sa COVID na tinitest, nakikita kung Parang magpa-positive? antigen. Ang positive o negative sa dengue? Mayroon na bang ganun ngayon? Well, hindi siya self-testing kagayong COVID ngayon, di ba? Mag-testing ka na parang pregnancy test. Wala pa siyang ganon. Kailangan sa laboratorio gawin. Yung NS1. Ang tawag doon, NS1. Ang pag-test NS1. sa dengue initially. Ngayon, parang screening test din yon na gagawin mo sa first 2 to 3 days ng nalagnat. Kasi nawawala na yung positivity pag tumagal na yung lagnat. Pero hindi ibig sabihin na nawala na yung dengue. Correct. It's just that the first 2 to 3 days, ang most likely na mag-positive yung NS1. Teka, Dok, yung mga programs, yung mga initiatives ng iba-ibang lugar, iba-ibang barangay, may magpapakawala ng palaka, may huhulihin, kapalit ng barya. Ito bang mga initiative na ito, malaki rin yung maitutulong doon sa, para maibaba yung kaso ng dengue?
Well, wala tayong pananaliksik na nagsasabi na yan ay effective. Wala pang impact na masasabi ka dyan, di ba? Alam mo, kaming mga scientists at yung mga nananaliksik, bago ka magbitaw ng iyong mga salita na sasabi mo, may ebidensya ba? Abay, gagamitan mo muna ng tinatawag nating research or scientific method. Yes. Hindi tayo just like some people there, yung mga fake experts, na salita lang ng salita, ito, magaling to, ito magaling. Itong ginagawa namin, magaling, paghuhuli ng lamok at ipagbibili yung lamok. Sasabihin nila na ito effective. Hindi wala silang ebidensya na yan ay may impact. So as of now, Doc, what's the most effective way para at least mapigilan yung patuloy na pagdami ng kaso? Well, ang isa natin talagang dapat gawin, bawasan yung mga breeding places ng Yes. lamok. Yun pa rin. Vector control, yun lang ang magagawa mo. Ang problema, may magagawang iba. Yung bakuna, nandiyan Yes. na. Kagaya ng paano nawala ang polio, paano nawala ang smallpox, paano Bakuna. nawala ang, hindi pa nawawala, pero maaring mawala yung tigdas. Paano mawawala yung mga sakit kung hindi natin gagawa ng paraang mabigyan ng bakuna ang mga tao. 230 years na ang bakuna. Yan ang pinaka-effective way para masugpo ang sakit. Yan ang pinaghihirapang i-develop ng mga scientists makagawa ng bakuna laban sa isang sakit na nakakamatay. Right. So, sa Alright. susunod, Christian, FDA tayo. FDA naman. Tanungin natin bakit hindi pa na aaprubahan, nabibigyan ng lisensya yung nag-apply for that, yung dengue vaccine. Samantalang sa mga countries na ibigay na. Ang dami Diba? na pala, di ba, Doc? Ay nako, 20 countries including the whole of Europe. Yun. oo. On that Imagine. note, Doc, Lisensyado na. Right. With that, Doktora, salamat po sa oras po ninyo at sa susunod po magkahuntahan po tayo ulit, ha? Thank you para sa opportunity na to na maipamahagi sa iyong mga nakikinig ang tungkol sa dengue at sa bakuna laban sa dengue. Meron na tayo niyan. Thank you, Doc. Kailangan lang aprubahan ng FDA. Yun ang aantayin natin. Salamat, Doktora Bravo. Good morning po. Yes, Tuesday and Christian. Good morning na lang sa inyong lahat. Salamat po. Si Dr. Si Dr. Hilingan, walang pinopro